Magandang hapon mga kapatid. I am Brother Mark De Asis. Nandito kami ngayon sa Villach, Austria since July 2022. Nagpapasalamat kami na naging bahagi din kami ng CFC Tarlac at marami pong mga pagsubok na dumating sa atin. Isa na dyan ang pandemic, subalit hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy sa pagsunod sa dakilang utos o Great Commission sa ating komunidad. Ang ating Panginoon ay palaging gumagabay sa lahat ng ating mga gawain at kapag nasa puso natin ang mga katangian na pinahayag ni Brother Gerald. Nagsimula ang aming paglalakbay sa CFC noong 2008 sa China. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon kami ng isang unit. Naalala ko pa na nag-household kami sa isang maliit na kwarto na nakaupo lang sa sahig. Yun lang kasi yung may heater dahil sa sobrang lamig kapag winter. Ngayon, marami ng miyembro ang CFC China. In fact, may na-meet kami dito sa Austria na isang Chinese couple from CFC China. Noong 2009, nagsara ang kumpanya na pinapasukan ko pero hindi niya ako binigo. Binigyan niya ako ng ibang trabaho at patuloy akong nagserbisyo bilang servant leader. Noong 2010, may ibang utos ng ating Panginoon. Pinadala niya kami sa Melaka, Malaysia. Tinawag ako ng dating kong boss sa China na Malaysian upang bumalik sa dating pinapasukan na kumpanya na nilipat sa Malaysia. Hindi naging madali na ipakilala ang CFC, pero dahil sa mga katangiang katulad ng pagsiservisyo at pagmamahal sa kapwa, binigyan niya kami ng pagkakataon na magkaroon ng Christian Life Program sa aming maliit na apartment. Kasabay ng CLP, nakilala ang Couples for Christ sa simbahan. Ang aming unang household ay very challenging para sa akin dahil ang ka-household ko ay mas matanda at mas mataas ang kanilang mga posisyon sa trabaho. Ang aking natutunan na ang antas at posisyon ay hindi nagiging hadlang sa paglingkod sa ating kapwa sa tulong ng panalangin. Sa ngayon, mahigit na sa 100 ang miyembro ng CFC Melaka, Malaysia. Hindi lamang mga Pilipino ang miyembro, marami din tayong mga lokal na miyembro. Kahit ang Malaysia ay isang Muslim na bansa, nagkaroon pa rin tayo ng komunidad. Noong 35th CFC anniversary sa Quirino Grandstand, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbasa ng first reading in Bahasa language sa mismong araw ng misa kasama ang Malaysian Indian priest na dinala namin from Malaysia upang maranasan ang ating selebrasyon. Hindi pa nagtatapos sa aming misyon. Noong 2018, bumalik kami sa Pilipinas na pagtanto namin na meron siyang ipapagawa sa amin. Nakilala namin ang mga kapatid natin sa Concepcion, Tarlac at nagkaroon na naman kami ng pagkakataong magserbisyo sa pamamagitan ng Christian Life Program na ginanap sa San Nicolas Balas at nabuo ang aming household kasama sila Brother Gerald, Sis Joanne, Brother Jolly, Sis Tin at iba pa. Mga kapatid, kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod, ito isang pribilehiyo. Huwag nating sayangin na ibahagi ang ating buhay Kristiyano. Maglingkod tayo kahit tayo ay walang-wala at ibigay ang lahat sa Kanya. Ang Diyos ay may awa at hindi niya tayo pababayaan. Noong COVID pandemic, patuloy ang ating mga teaching at online Christian Life Program dahil sa teknolohiya. Marami kaming alaala sa ating mga miyembro sa Tarlac at kami ay nagpapasalamat sa kanilang katangian na hanggang ngayon wala pa rin silang sawa na ipagpatuloy ang ating Great Commission. Bakit gusto namin mag-evangelize? Dahil sa pagmamahal namin sa Diyos at sa kapwa. Nakita namin ang kagandahan ng ating komunidad at gusto rin naming ibahagi ang magagandang karanasan ng aming pamilya. Bakit naman ako hindi mag-evangelize? Una,
binigyan niya ako ng malusog na pangangatawan. Kaya nga chubby na ngayon. Pangalawa, binigyan niya ako ng maayos na trabaho. Pandesal lang ang hinihingi ko, siopaw ang binigay. Ang hiniling ng asawa ko, lumipat lang kami sa malamig na lugar kagaya ng Baguio. Pero ang binigay niya, may yelo at sa Austria. Dati-rati, ang pagkainan namin ay isang karton ng stove, yung asahin na brand. Ngayon kahoy na, siksik, liglig at tumaapaw na biyaya. Bakit naman hindi ako mag-evangelize kung naranasan ko how great is our God? Amen? Mga kapatid, ako at ang aking pamilya ay nagnanais na maranasan nyo rin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Nandito kami ngayon sa ibang bansa at meron na rin kaming CFC community sa aming area. Kami ang unang nagbukas ng Couples for Christ sa isang probinsya ng Austria. Ito ay malapit sa border ng Italy at Slovenia. Kaya siguro dito kami pinadala ng Panginoon dahil wala pang Couples for Christ sa area nito noon. Sa darating na katapusan ng August 30, kami ay naatasang mag-evangelize sa Slovenia. Hiningi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagdasal na maging matagumpay ang evangelization namin. Kasabay ng pagdarasal namin na gamitin tayong lahat ng Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas at kakayanan sa pag-evangelize. Patuloy tayong maglingkod at mag-evangelize dahil ito ang buhay natin. Sabi nga ni Father Joel, if you want to be blessed and be healed, try to serve. Maglingkod ka at makikita mo na gagaling ka. And with that, may God be praised.